kay Attorney Beda Epres, ang spokesperson po ng Commission on Human Rights. Good morning po, Attorney. Good morning po, Sir Ted, at sa inyo pong mga tagapakinig. Magandang umaga po. Attorney, si Chacha po ito. Ay. Thank you for being Yes, on the ma'am. show po. Yes po. Apo, Sir, good morning po, Ma'am Chacha. gusto po naming hingin ang inyong reaksyon dito nga po sa naging pahayag ng ating bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III. Doon po sa dami ng aarestuhin, sabi niya paramihan, sige, pero dapat alive. Ano po ang komento ninyo dito po sa naging pahayag niya? Yung initial na reaction po namin ay nabahala po talaga kami sa Commission on Human Rights kasi sa amin po kasi hindi dapat na maging sukatan yung paramihan ng huli pagdating po sa pag-gauge ng performance or maging basis ng promotion ng ating mga kapulisan. Ang tama po sigurong panuntunan ay yung tumugon ba o sumunod po ba sa tamang proseso ng panguhuli yung ating mga pulis. So hindi po sana dapat yung quantity yung pag-usapan, kundi po yung quality ng pag-effect po ng arrest ang dapat na sukatan. Ang sabi nyo nga po dun sa mga naunang pahayag ninyo, yung paggamit nitong dami ng pag-aresto bilang performance metric po, pwedeng magdulot ng pressure sa mga pulis natin dahil uunahin nga nila yung quality over the quantity of their work. Sir, sa tingin nyo po, paano maaaring makaapekto po ito sa kalidad po ng investigasyon ng mga kaso? Kung ang maging sukatan lang po talaga ay paramihan, magkakaroon po ng unintentional pressure sa part ng ating mga kapulisan na o dapat para maganda ang performance ng ating istasyon, dapat marami tayong mahuli. Pero iba-iba po kasi ang peace and order situation sa bawat istasyon, sa bawat barangay, sa bawat munisipalidad. So hindi po magiging pantay yung pagdating sa numbers. Kung maganda po ang police visibility sa isang lugar, panigurado po mababa ang crime rate. Kung sadyang magulo po talaga yung lugar na yon, talaga pong mataas ang crime rate. So yun po yung hinihingi namin na kung maaari po sana ay maglabas ng malinaw na guidelines yung leadership ng PNP kung paano po yung implementation nitong paramihan ng huli. Dahil po, yun nga po, baka po maging subject ng abuse. Although nabanggit naman po ni General Torre doon sa kanyang press briefing na dapat ang ating mga pulis ay handa na ilaban yung proseso ng kanilang paghuhuli simula prosecution hanggang sa prosecution ng kaso na sa korte. So ang ibig lang niya sabihin ay dapat merong sapat na ebidensya. So ang sa amin po, sana ay itong mga directives na ito ay isulat, gawing isang policy para pag ikinaskid po yung order na ito from leadership up to sa pinakamalayong police station, malinaw po na yun po ang direktiba. Maraming huli pero dapat merong sapat na ebidensya at itong kaso na ito ay kayang tumayo ng husgado at kayang maipanalo hanggang husgado. So para sa inyo, okay lang sana pero sana mayroong malinaw na guidelines. Sir, ito nga po naging pahayag ni PNP Chief General Nicolas Torre III dahil na rin yan sa pag-emphasize ng ating Pangulo dun sa direktiba niya sa paglaban po sa droga. Paano po kaya natin maihahalin tulad ito pong utos ni General Nicolas Torre sa naging laban po ng dating administrasyon sa droga? Yung pong kasing directive noong karang administrasyon na meron kasi mga pronouncement yung ating previous president na i-exert ng police lahat ng efforts pagdating po sa law enforcement na kung aabot sa punto na manlalaban yung mga involved sa drugs ay parang meron siyang polisiya na okay lang na i-engage sila. Pero dito po sa time ni General Torre, ang sinasabi niya ay huhulihin at dapat walang mamamatay. Yun po yung parang difference. Malinaw po ngayon na sinasabi niyang walang dapat mamatay. And kumbaga, kayo po, tama po ba yung pagkakaintindi namin? Suportado niyo po itong paglaban sa droga basta meron lang klarong guidelines na talagang
malinaw na hindi po malalabag ang karapatang pantao ng mga mahuhuli? Opo, suportado po namin ang lahat ng efforts po ng ating kapulisan sa pag-maintain ng public order and safety sa ating community. Ang lagi lang po namin panawagan, actually sa lahat po ng leadership, lahat po ng umupo sa Philippine National Police, ay huwag po nilang kakalimutan na i-observe or merong human rights-based approach sa lahat ng ilalabas nilang polisiya para po maiwasan natin yung mga paglabag sa karapatang pantao. Sa pagbabantay niyo, sir, sa CHR, historically, meron po ba tayong mga kaso na nagdulot talaga ng risk yung pag-incentivize or yung parang pag-shortcut na okay, may ganitong direktiba sa isang halimbawa lugar. May quota system. Yes, so may quota system. Mas nagdulot po ng, yun nga, ay mas nagdulot ng risk po dun sa mga areas na nasasakupan. May mga insidente na po ba na ganito? Sa ngayon po, itong time kakaupo lang pa lang naman po ni General Torre, pero yung mga previous PNPs po before him, wala naman po kaming na-monitor na talagang malinaw na sinasabi na damihan ng huli. Ang namomonitor lang po namin ay mga paglabag na kumbaga parang merong lapses sa pag-execute ng warrant, pag-implement ng warrant. Yun lang po yung aming namomonitor. Pero yung malinaw na policy from PNP leadership na ini-incentivize po yung mga pagbuhuli para maging basihan ng promotion. Wala naman po kaming na-monitor. Opo, sige po. Napakainam nga po nito, attorney, para natin lang mailatag yung tamang perspective, no? Opo, dito sa kautusan na ito, kasi baka yung ibang nakikinig na alagad ng batas o pulis, iba ang pagkakaintindi. At maganda rin po na kayo mismo humihingi po ng klaro pong kasulatan dito o guidelines na nanggagaling sa pamunuan ng PNP. Ito pa inyo na formalize, attorney, kay Chief PNP? Hindi po. Bale, ang naging ano lang po namin ay yung inilabas namin official press statement. At ang feedback po sa akin ngayon lang ng aming Strategic Communication Division ay meron na pong comment si General Torre na hindi niya po ito tolerate yung mga shortcuts pagdating po sa pag-implement ng kanilang mandato. Yun po yung kanyang comment. But ang ano nga po is, although hindi naman kami naiimbita o ini-involve sa pagka-craft ng mga policies ng Philippine National Police. Pero base po sa aming mandato, nagbibigay po kami ng mga policy advisory sa mga officers, hindi lamang po sa Philippine National Police. Ngayon, kung gusto nilang i-adapt, then very thankful po kami dito. And isa pa po, ay meron po kaming constant na communication lagi doon sa Philippine National Police Human Rights Affairs Office. Actually, may nakakasa po kaming for signature na data sharing agreement with them. So, open po ang line of communication ng Philippine National Police at ng Commission on Human Rights. Opo, at yung nga po, sana din kung sakasakali, maging bukas kayo kung meron pong mga reklamo dito po sa gantong, kumbaga, maling pagkakaintindi doon sa paramihan ng huli, no, para po makalapit. Ano hong paraan para makadulog po sa inyo, attorney? Opo, kami po ay pwede pong ma-reach ng ating ng taong bayan through our Facebook account. Meron din po kami sa Twitter. Meron din po kaming online app, yung tinatawag po namin na mismo. Pumunta lang po sila sa aming website. Okay. Tapos meron na po doon na may fill out lang po silang form. At pumapasok na po kaagad yun sa system at ano po nung nagmo-monitor nung system na yun na kailangan mag-dispatch ng quick reaction team, nagpapadala po kaagad kami ng mag-iimbestiga, mag-aalam po sa issue. Sige, yes, okay. Opo, Sir Ted. Attorney Beda, salamat na marami sa inyo pong paliwanag at mabuhay po ang CHR. Maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am Chacha, sa pagkakataon. Thank you.